Kanya-kanya namang diskarte ang ilang binahang residente sa Pasig para kumita. Saksi si Victoria Tulad. Hanggang ngayong gabi, may mga inabutan pa rin akong mga nagtutulak ng kariton para magtawid ng mga commuter sa baha sa Pinagbuhatan, Pasig. Ang ilan hanggang 400 piso raw ang kita. Tuloy pa rin, ma'am, kasi kailangan talaga Walang magawa, walang trabaho, walang pasok. Iba-iba pang diskarte para mabuhay ang nasaksihan ko sa maghapon. Si Carmen hindi nagpapapigil sa baha. Patuloy lang na naglako ng merienda. Dalawa college po. Siyempre, hirap po kami. Wala tayong magawa. Ayon kay Aling Carmen, mabuti na lang at naitaas nila agad ang kanilang mga gamit. Dahil nga noong kasagsagan ng ulan ay umabot hanggang dito yung taas ng tubig, nakapareho ng taas ng tubig noong Bagyong Ondoy. At kahit ganito nga yung kanilang sitwasyon dito sa may Pinagbuhatan, nagpapasalamat sila Aling Carmen at kahit papaano ay meron silang supply ng malinis na tubig. Wala naman daw tulugan ng mga nagtitinda sa panaderyang ito. Mabenta pa nga kahit pa paano. Nabibili kasi nga yung mga tao, hindi sila makapasok ng palengke dahil sobrang taas ng tubig. So tinapay na lang. Samantala, hindi tumitigil sa pagtulong sa mga nasalantang kababayan ang San Miguel Pasig Security Group. Nagsasaturate po kami ng lugar kung saan po yung mga mas matataas pa yung baha. Bawat lugar po, meron pong representative na siyang makikipag-ugnayan doon sa mga tutulong. Kalmado na ang ilog sa Manggahan Floodway. Gayunman mga bahay na malapit dito, halos kalahati pa rin ang nakalubog. Sa kalapit na bayan ng Cainta sa Rizal, halos 200 binahang pamilya ang nagtsatsaga sa covered court naman. Sa barangay Napinda naman sa Taguig malapit sa Laguna Lake, problema ang supply ng pagkain. Kaya ang ilang residente namimingwit ng isda sa kalapit na lawa. Siksika naman ang halos 500 pamilya sa Santa Ana Church Gym. Ako si Victoria Tulad ang inyong saksi.